Hello mga kamisis! Welcome back sa aking vlog. And for today's vlog is another informative vlog ang gagawin natin. So ano nga ba yung mga pinagdaanan ko dito sa UK for kasi nasa 2.5 years na ako. 2 years and 9 months to be exact. So yun, ganun na ako katagal dito and hindi pa ako lumalabas na UK ever since na dumating ako dito as a fiancé visa. So yun, for this video is i-share ko lang sa inyo yung mga karanasan ko, yung mga experience ko throughout those 2.5 years na pagtira ko dito sa UK, kung ano ba, nagustuhan ko ba, ako ba ay gusto ko nang umuwi sa Pinas, mga ganyan, yung mga ganong mga bagay ba. So ayan, first thing is, yun, paano ako nakapunta dito sa UK? Sa mga dati nang nanonood sa akin is nakapag-asawa po ako ng Briton. Kaya ako ay nag-migrate dito sa UK. And, ano ba, yung pinakamalaking culture shock sa akin is, I think, yung katahimikan, guys. Sobrang tahimik dito, as in, nung pumunta ako dito, maririnig mo yung lagabag ng, ano ba tawag doon? Yung footsteps mo pag naglalakad ka. Yung ikaw lang yung makakarinig and nag-e-echo siya sa sa kapaligiran, yung ganong, ano ba yun? Yung ganong eksena. And yun nga, pag umaga, wala kang maririnig na mga manok na tumitilao, wala kang maririnig na mga asong tumatahol, wala kang maririnig na maritesan, yung mga ganon. So, yun talaga yung culture shock sa akin as in. And then, siguro, pero sa akin kasi, expected ko naman na yung sa klima, sa weather, expected ko naman na malamig dito. And gusto ko yung malamig na klima, kaya for me, okay lang sa akin yun. Hindi ako masyadong, ano ba yan? hindi ako masyadong na culture shock sa weather dito. Ano pa ba? Pagkain. Pagkain is isa din sa mga nung una-unang nandito ako is lahat ng pagkain nila is walang lasa, guys. As in, kulang na kulang sa, ano bang tawag doon? Kulang na kulang sa lasa. Kasi hindi sila gumagamit ng mga tulad sa atin na gumagamit tayo ng vetchin, yung mga ganun. Wala silang ganun. Meron silang mga seasoning na yung parang katulad sa atin na may beef cubes, mga ganun, pero iba pa din yung sa atin. Alam mo yun. Buti na lang talaga is meron na silang Knorr dito. Knorr beef cubes, Knorr pork cubes. Meron na silang ganun. And feeling ko is same din naman yung lasa sa atin. Pero yung mga talagang local produce nila, I think na, ano ba tawag doon? Yung local na ginagawa nila is hindi rin masarap, guys. Yung mga beef cubes nila dito is hindi rin. Marami silang spices, marami silang yung mga herbs ba na mga pasta, ganyan. Meron nilalagyan nila ng mga basil, mga kung ano-ano. Yun, maano sila, yung parang pesto, mga ganon. Meron silang green and red pesto dito, yung mga ganun ba. Dumidilim na ang panahon. Pasensya na. And then, ano pa ba? Yun naman, sa pagkain, yun yung nung naka-adjust na ako, may nakita na akong mga Asian store dito, okay na ako. And also is, alam ko din namang magluto. So, naluluto ko yung mga pagkain na gusto kong kainin. Paboritong pagkain nung nagpunta ako dito sa UK. Ang paborito kong pagkain nung nag-visit pa ako is yung fish and chips. As in, talagang masarap siya. Yung para siyang, ano bang tawag doon? Buttered
fish fillet. Basta yun na yun, yung buttered na ganon. And sobrang crispy nung ano niya, nung buttered niya. Kaya, ang sarap kainin. And, yun, malalaki yung fish. And then, yung chips nila dito, talagang nagulat talaga ako. As in, gulat na gulat. Hindi ako makapaniwala na yung chips nila dito is, yun nga, yung patatas na french fries sa atin. Pero, malalaki yung ano niya. Malalaki yung strands niya. Hindi katulad ng french fries sa Pinas. Kasi, di ba ang french fries sa Pinas is parang pang-Amerika, ganun. Dito is yung mga chips na kung ang sari-saring cut, crinkle cut, may mga ganun sila, mga yun, wedges, mga ganun, ang sari-sari as in, makikita mo sa puno ng isang aisle, punong-puno ng frozen, different cuts of patatas. So, yan, pili ko ako na si Princess Sarah, ikaw ba yan? So, yun, ayun naman, and then, yun, fish and chips talaga. Sobrang bet na bet ko talaga siya. And then, ano naman yung biggest adjustment? Biggest adjustment ko dito sa UK. Siyempre, yung pagsasalita ng English. Yung pagko-communicate sa mga tao. Sobra talagang nahirapan ako. Kasi diba alam nyo naman dito sa English na yung English nila is pang Harry Potter. Pang Harry Potter, mga ganun ang mga English nila dito. And nahirapan talaga ako. As in, kahit ngayon is medyo hirap pa rin ako sa intindihin sa kanila. Intindihin yung salita nila, especially sa mga kasama ko sa trabaho. Pag wala ako naiintindihan, ano na lang ako, ha? Yes! Ganun na lang ang ginagawa ko. And then, pero, to be honest is, ano naman sila talaga, sobrang, ano din sila, sobrang mababait. Halos lahat ng mga nakikilala ko dito is sobrang bait. Wala pa akong nakikita na, tiba sa ibang bansa is magwo-worry ka talaga na may mga races dahil iba yung lahi mo, parang ma-feel mo na hindi ka welcome dito. Pero yun naman nga, yun, so far naman yung mga nami-meet ko naman dito na very welcoming naman sila. Walang mga racist ako na i-experience. So, and then, ang maipapayo ko sa mga pupunta pa lang dito sa UK is ihanda nyo yung sarili nyo. Ihanda nyo yung emotionally and physically. Kasi, physically, pag hindi kayo tulad natin sa Pinas, diba, galing tayo sa tropical country, and then magpupunta tayo dito sa malamig na country, is talaga magdadry. Sobrang magdadry ang mukha nyo, as in, ang skin nyo, magkakatagyawat kayo. Halos lahat ng mga kilala kong Pinay dito is ganun yung nila, ganun yung naranasan din nila, naranasan ko din na talagang as in sobrang dami at sobrang tagaktak ng ng pimples ang kasi dahil nga rin siguro sa klima. Pero ngayon is nakaka-adjust naman na kami, nakaka-adjust ng aking body, and good luck pag uwi sa Pinas. Kasi dito guys is kahit yung mainit, maaraw, is yung humidity niya is mababa. So, hindi ka talaga yung as in pagpapawisan na kahit sobrang init. Diyan kasi sa atin, dati hindi ko pa alam yun. Na dahil pala sa humidity. Kasi pag mababa, diba, pag mababa yung humidity is yung environment yung nag-absorb ng mga moisture mo sa katawan, dyan sa Pinas is mataas yung humidity. So, hindi na na-absorb ng environment. O, yung mga kaya tayo is masyadong pawisan dyan sa Pinas. Ganun yung explanation sa akin ng aking asawa. So, ayun. Ayun, basta ready nyo yung physically and emotionally nyo. Nakatulong na rin sa akin kasi dati pa rin naman ako na independent, yung ganun. Nagre-renta ako ng room, ng apartment sa
malapit sa trabaho ko before dyan sa Pinas. So, pag weekend lang din ako umuwi sa family ko. So, siguro nakatulong din yun na hindi ko talagang, yung parang hindi ako nakadepend talaga sa family ko na yung ganun. And also kasi meron namang chat-chat, mga ganyan. One thing siguro na ano ko sa Pinas is um, yung family gathering, yung pagka may birthday is meron kang yung may mga video okay, yung masaya talaga. Dito kasi is wala, kain lang, barbecue, minsan lagi lang sa restaurant, ganun lang. And then parang yun, alam mo yun, yung casual lang, walang masyadong inuman na bonggang-bongga, ganyan. So, ayun lang guys, kung meron pa kayong mga tanong about living here in abroad, siguro marami pa akong mga topic na itatopic sa mga susunod kong vlog. And yun, kung meron kayong mga gustong mga suggestion, mga tanong na gusto nyo sagutin ko sa aking susunod na vlog, is i-comment nyo lang. And yun, magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. And salamat sa pagsama sa akin ulit ngayon. Mag-ingat tayong lahat. And bye guys! Thank you!